Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa ating sender ang ating pagbibigyan mga kasawi sa kanyang kahilingan. At eto na po ang kanyang request. Ayan. Idol, patapik ng buhay ko. Ang asawa kong babae, naabutan ko po sila ng kabit niya na magkapatong sila sa kama. Oh my God. Sobrang sakit. Sobrang galit ko, idol, nasaktan ko siya, parehas sila, pinalayas ko ang asawa ko at ang kabit niya, idol, ang sakit. Ayan. Ngayon, idol, bumalik ang asawa ko pero ganun pa man, mahal ko pa rin siya. Sabi niya sa akin, patawarin ko daw siya, idol, at natukso lamang daw siya. Dahil ang lalaki ang mapili sa kanya. Mapilit siguro to. Sa kanya, nagawa niya, idol, na pinaamin ko siya. 6 na beses daw ang nangyari sa kanila ng kabit niya. Pero lahat daw ng iyon, idol, hindi niya gusto. Naguguluhan ako, idol. Tama ba na sinabi ng asawa ko na 6 na beses na yon na wala siyang pagmamahal doon, idol, sa kabit niya? Please, kailangan advice, idol. Alam ko na ikaw lang makakatulong sa akin para mabigyan ng linaw ang utak ko. Ano ang ibig sabihin na sinabi niya? Sana mabigyan mo ng pansin itong hiling ko para makausap ko siya ulit para makapag-final na kami sa usapin, idol. Please, patulong, idol. Oh my God, mga kasawi, grabe. So, ang ating sender ay isang lalaki. So, ang kanyang kahilingan ay kung paano ba malaman kung totoo ba sa 6 na beses na may nangyari. Ayan, doon sa kabit ng asawa niya. So, hindi daw kagustuhan ito ng isang babae. Ang 6 na beses na yun na may nangyari sa kanya ng kabit niya. So, eto yung gumugulo sa kanyang utak kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang asawa or hindi. So, eto na mga kasawi, grabe. Ang sakit nito bilang sa parte ng isang lalaki, ha. Kung ako bilang babae, eto po yung opinion ko sa inyo, sa ating sender, hindi po totoo ang sinasabi niya dahil sa 6 na beses, mga kasawi, na paulit-ulit niyang ginagawa. Tapos sinasabi niya na hindi niya kagustuhan yung mga yan nangyayari sa kanila ng kanyang kabit na panghanahana. Imposible yon. Kasi kung hindi niya talaga kagustuhan sa unang beses pa lang na may nangyari sa kanila, ay hindi na ito mauulit ng paulit-ulit na ilang beses. 'Di ba? Ibig sabihin, ginusto niya yon kasi maari doon sa una na konsensya siya. Dahil may nangyari sa kanya, hindi niya kagustuhan, nadala lang siya ng kanyang nararamdaman, nadala lang siya ng init ng kanyang katawan. Kaya nagawa niya na nagloko at may nangyari sa kanya ng kabit niya. So sige, pagbibigyan natin niya na, sige, maaring natukso siya doon sa sinasabi niya at talagang hindi niya kagustuhan. Pero yung 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, na may nangyari sa kanila ng kanyang kabit na paulit-ulit. Tapos ngayon, naghumingi siya ng tawa dahil sabi niya, natukso siya at hindi niya kagustuhan yung nangyari sa kanila ng paulit-ulit na hanahana ng kanyang kabit. Big X ito at big no, mga kasawi. Kasi alam mo ba, sender, sa totoo lang, huwag ka dapat maniwala sa iyong asawa. Kasi ang totoo niyan, ginusto niya na yan. Kasi hindi mangyayari ang isang pagkakamali kung hindi niya ito kagustuhan. Ibig sabihin, kaya ito nangyayari na ilang beses, gusto niya talaga yon. Dahil lunod na siya sa pagmamahal ng kanyang kabit at talagang mahal na niya ang kanyang kabit. Yun ang katotohanan. Masakit man niya na sabihin ko sa'yo na talagang mahal niya na yung kabit niya. Kasi dahil ilang beses na sa kanila na may nangyari. Kaya wag kang maniniwala sa sinasabi niya na talagang hindi niya kagustuhan yon at natukso lamang siya. So ibig sabihin, ginusto niya yon kasi hindi mabubuo ang tukso ng isang babae kung isa lang ang may kagustuhan. Kaya ito nabubuo ang maling relasyon dahil dalawa sila ang nag-effort na magkaroon sila ng relasyon. Tatandaan nyo yan. Kahit ang isang lalaki may gusto doon sa asawa mo, pero kung asawa mo ay hindi nag-e-effort na entertain ang kanyang lalaki, so ibig sabihin walang mangyayari na kabit issue. Walang mangyayari na magkakaroon ng third party ang bawat sa isa't isa. So ibig sabihin parehas sila na nagkamali, parehas sila na nag-effort, kaya merong namuo ng ganitong sitwasyon, mga kasawi. Lagi mong tatandaan yan, sender. Kaya sabi ko nga sa iyo, mas maganda na kausapin mo yung asawa mo, napakawalan mo na lang siya, bitawan mo na lang siya, kasi
Sa totoo lang, to be honest, mauulit at mauulit pa rin yung gagawin niya sa'yo dahil nangyari na at nagawa na niya. So ngayon, sinasabi na lang niya, yan para naman patawarin mo siya para maging buo kayo. Pero wala na magiging saysayan kasi dahil meron ng lamat ang inyong relasyon. At yan na yung umpisa na pag-aawayan nyo, paulit-ulit na kayo mag-aaway, hindi na kayo matatahimik parehas. Baka sa bandang huli ay masaktan mo palalo ang iyong asawa. Kaya habang ngayon, hindi pa huli ang lahat, mas magandang bitawan mo na siya habang wala ka pang nagagawa sa kanya, mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi sa ating sender, naway naintindihan mo ang ito at gusto kong malaman mo na talagang hindi ka na mahal ng asawa mo, mas maganda na bitawan mo na siya. Ayan mga kasawi, yung aking suggestion at commenter dito at advice ko para sa'yo. Mas maganda na mas maaga pa lang bitawan mo na siya. Huwag ka nang umasa pa na talagang mamahalin ka pa niya kasi pwede niya pa rin ulit-ulitin yan sa'yo mga kasawi. Binibilog na lang niya yung ulo mo. Yan lamang po mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. So walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.